Ang galing aga ko pa. At ang aga ko, yes. Wala pa, hindi pa nagsisimula. Aayos pa lang tayo ng ating live, no? Good evening sa, thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? And yung mga regular students natin, dito na ba? Nag-attendance tayo eh. Okay. Sir, live ba to? Yes, live to, no? Sir Dave, no? Live ba to? Yes, live. It's October 2, 9:07 p.m. Live to, live, no? Okay, let's start na ba? Okay, start na ba tayo? Okay, let's start, no? Discussion muna tayo, no? Tama ba? Kasi bakit tayo magaganito ngayon? Kasi madaming nahihirapan, no, sa ating set, no? Okay? Let's start na. Okay. Good evening. Sa Sir Takwan nyo to, no? Ang topic natin ngayon is about set, no? Ano ba yung set? No? Ibang set to, no? Hindi to yung set ng lalabas kayo ng gabi. Ibang set to, no? Okay. Hindi to yung mga banda, no? Unang set, pangalawang set, tatlong set, no? Iba. Okay, tayo. A set in mathematics, particularly in algebra, no? Thank you, Sir DJ, sa pag-share, no? Algebra is a well-defined collection of distinct objects considered as a whole. These objects called elements. No? Elements can be anything, numbers, letters, symbols, or even other sets. Sets are not one of the foundation concept in mathematics and use extensively various branches including algebra and geometry. No? So, pag sinabi kasi nating set, marami dito na pinapabayaan lang tong topic na to. No? Thank you, Ma'am M, sa pag-share sa Sir DJ. No? Para pinapabayaan lang to kasi nga madali daw. Oh, good evening, Sir Yasha. No? Inaano natin na parang hindi bayaan mo, sets lang yan, no? Meron kasi pagka nag-exam na tayo, minsan nakakalimutan natin yung concept nga kasi alam natin na madali lang. Okay, pag sinabi nating set, yan ay thank you Sir Galing sa pag-share ng live natin, no? And pag-share, pag-like, pag-follow, no? Pag sinabi nating set, ito yon, halimbawa, yan, set A. No, tawag natin diyan set A. Sa set A daw, no, pag sinabi nating nakaganyan, nasa loob siya ng braces, no? Isang ngipin, braces, di ba? Tapos meron ka daw 1, 2, 3, 4, and 5. So, yung nasa loob is ang tinatawag natin na sets, no? Sets, elements pala. Elements or members, no? Yung nasa loob. Okay? Ayan na. Ayan pa lang yun. Set. Set A. Next. An object in a set. Ayun nga yung element, no? Element. Okay? Ito yon, element. Ang basa doon, halimbawa, 2 is an element of set A. Now, dito, tinan mo, 2E, ganyan, 2EA. So, 2 is element of A. No? So, kung ganun siya, 2. Okay? Finite set. Pag sinabi natin finite set, pag sinabi natin finite, hindi infinity. Ibig sabihin, may hangganan yung set mo, no? Okay, meron ka lang 1, 2, 3. Yan daw yung ating set lang, no? Sabi natin dito sa pangalawang example natin, yung finite set, 1, 2, 3 lang. Okay, ano pinagkaiba niya sa infinite set, no? Halimbawa, dito, di ba, sabi niya, n. Ano pag sinabi nating n? Natural numbers, pinag-aralan natin kanina. Okay, kung hindi nyo napanood, itingnan nyo lang yung ating page, no? Ano ba ito? Ating account. Andiyan na, in-upload ko na. Ngayon lang din, ano? Sinabi natin doon, set of natural numbers, no? So, hindi natin kasi kayang isulat yon. Pag sinabi natin set of natural numbers, dot na lang ilalagay natin, tatlong dot, no? Ang tawag natin doon is, sa tatlong dot na yun, so on, no? So, 1, 2, 3, so on, and so forth, no? So, ayan yung infinite, no? Pag sinabi natin infinity, parang walang katapusan, no? Hanggang yun, positive infinity. Okay? And then empty set naman, ito naman tinatawag natin na null set, no? Yung walang laman yung set mo. No? Walang laman. 'Di ba? Wala kang nakikita kaya empty set or tinatawag natin na null set. Pinakamadali yan kasi null na walang laman na. Madali lang siya. And then type of set. No, thank you sa mga nagpo-follow sa atin, no. Thank you po at sa mga nag-share sa atin, no. Thank you sa mga regular students natin. Thank you. Dito subset. Paano naman daw yung subset? Pag sinasabi natin subset, eto, a set is subset of B if all elements of A is also in B. Okay, ganito yan.
no? Halimbawa, yung A mo is 1 and 2. Ngayon, yung B mo naman is 1, 2, 3. So, kung titingnan mo, itong A, yung mga elements ng A, nandito rin sa element of B. So, ibig sabihin yan, si A is subset of B. Free course, yes, free course. Night class na. Ay, hindi, kakasimula lang mong kenyang. Tapos, Mama Ani, oh yes, night class. Wala na tayong ML night ngayon na. Inan-install ko na yung ML kasi hindi kaya ng cellphone. Sir Rico, yes, free course ito, no? Thank you so much, nagpapalo. Lagi tayong live ng math, no? Kasi feeling ko ang dami pa nating i-discuss, no? October, parang sana kayanin natin ng algebra, no? So, kanina nag-discuss na tayo kanina ng number system. Ito naman set na tayo, no? So, sana kayanin. When po exam, sir? Mamaya, meron tayong quiz, no? After ng discussion, lagi tayong may quiz, no? Ito ay algebra. Okay? So, pag sinulat natin yon, ayan, no? A is a subset of B. So, lahat ng value kasi nung element ng A, nasa B. So, subset yun, no? Okay? And then, the set of all subset of a set, no? Power set. Pag sinabi natin power set, ito yan. Halimbawa, ito, tinan mo, A. No? Pagka sinabi nating A, yung pinaka natin, kunyari, 1, 2, yung nasa loob niya, yung set natin, no? 1, 2. Yung power set niya, lahat ng subset na pwede nating makuha doon kay A. Paano yon, sir? Halimbawa, di ba, A, 1 tsaka 2. Pag sinulat natin na ganito, pasok pa rin yan sa A, no? Lahat ng set merong null set. Okay, tinatawag natin na null. Kanina yung walang laman, empty set, no? So, yan yon. Ito yon. Null set din yan, ha, pareho lang sila. And then yung 1, kunyari element mo 1. 'Di ba kanina sinabi natin na pagka itong element na to ay nandito rin. So, itong set na to is subset nitong A. Okay, ano pa? Halimbawa, 2. Okay? Ito tingnan nyo, ha. Si A subset daw ni B kasi yung 1, 2, 3 meron, yung element ni B is 1, 2, 3. Si A, 1, 2. So, ibig sabihin, si A subset lang ni B. Tapos nga college, ganito pa din. Yes. Sorry, na-late. Mag-follow na kayo para updated kayo lagi, no? Makakahabol ka pa first. Mathematics in the modern world, no? Kaibigan ko nagtuturo niyan, eh. Parang ganito lang din yun, algebra. No? May part ng mathematics in the modern world is algebra, no? Okay? First lesson. Ito, mga first lesson to algebra, no? Okay? Tapos itong 1 and 2, yung mismong set niya, kasama din yun sa power set, no? Pag sinabi natin power set, ulit nga, lahat daw ng subset, no? Lahat ng subset na pwede mong kunin kay A, yun si power set. Okay, ano-anong pwede mong makuha kay 1, 2? Unang-una, pwede mong kunin si null set, yung walang laman. Ito yon, no? Ito. Ano pa? 1. Ito yon. Subset yan, di ba? Si 2. Check din. Tapos, yung mismong 1 and 2 ay isa ring subset. No? Yung mismong set niya is also a subset. Nagigets ba? So, etong mga to, etong null, etong 1, etong 2, etong 1 and 2, ayan ay mga subset. Pag kinumbine natin yan, ginawa natin silang set. Ang pinagkaiba ng subset at proper set, okay, mamaya meron tayong discussion dyan, okay, pag sinabi natin, eto, alam na natin subset, di ba? Subset yan. Okay? Pag sinabi natin proper set, ang proper set is all the set except mo to. Itanggalin mo yung mismong set niya. Ang roster method set notation ng all integers. Meron tayo niyan dito pagkatapos nitong slide na to. Okay? And then sabi naman dito, universal set is the set containing all possible elements of a given context. Halimbawa, eto, ano ba to? Universal set, real. No? Lahat ng real. Or ito naman, ano ba to? Z. Lahat ng integer. Okay? Pag n, lahat ng natural. Okay? Sila yung mga ginagamit usually ng mga universal set. Aray, manhidi pa ako. Okay? Ito na yung sinasabi niyo. Roster method, tsaka rule method, no?
Okay? Pag sinabi nating roster method, ito yung naka-braces. No, ayan no, yung braces, ganyan. Okay? Dalawang method lang yan, itong roster tsaka rule. Pag sinabi nating rule, ito yung mahaba, which is ayoko. Yung ayoko siya. A, no, sabi niya, set A daw is all X, which, such that X is the counting number less than 4. Tama ba? Pareho yun. Lahat daw ng counting number less than 4, yun ay 1, 2, and 3. Ay, gets ba? Node mo na ako, baka hindi ako makalimutan na to pang college. Na set notation at rule. Rules same. Yata. Ata, set notation. Oh, yeah, pareho lang. Pareho lang ba? Hindi ko sure. Ito lang yung nakakita ko kanina sa set notation. Meron yata ang definition dito yung set notation. Asa na ba yun? Asa na lang yan. Basta roster tsaka method. Hindi ko alam kung asan sila. Baka mamali ako eh. Baka ma-set notation, set builder rotation po ata. Wipe and teach. Ay, good evening, ma'am. Set builder notation. Saan yun? Ma'am, sa roster ba yun o sa rule? Baka kasi mamali ako. Uy, good evening, sir ko kayo editor. Nandito kayo ngayon. No? Roster, set notation, at set notation all integer. Hindi ko alam kung saan dyan. Basta, yung set notation is either roster or rule. No, tinan nyo na rin. Cardinality, pag yung given set of all integers, edi yung roster nun is, tama ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am, kaya. Ma'am Bowser. Okay, ma'am, kaya. Sige. Pag given yung set of all integers, or roster, ganyan, ito, naka-braces. Pagka ganito, yung isa yan, yung ganito yung mahaba. Okay? Pag mahaba, rule method. Okay, cardinality, no? Pag sinabi natin cardinality, halimbawa itong set A, anong cardinality niya? Bibilangin mo to 1, 2, 3. So ilan? Ang cardinality niya is 3. Grade 7 po 'yan. Hindi ko alam kung ano 'to, basta introduction to ng algebra. Nung nag-grade 7 ako or nag-first year kasi kami, hindi pa ganito tawag. Ang tawag lang sa amin is introduction sa algebra, meaning elementary algebra. No, so sa mga una or pangalawang page to or pangalawang topic ng sets, no, sets ang tawag natin. Ito lesson natin, sets, subsets, mga Venn diagram. Okay? Ito sa amin pagtapos ngayon college modern world, ganito pa rin. Oo, yung college yata yung modern world na kasi nagtuturing kaibigan ko niyan, no. Actually nag-ano siya ngayon nag-tutor. High school ako, nung grade 7 ako, 2007. First year high school pa yung tawag, no? Okay? And then sabi naman dito, number of subset. Paano naman yung mga subset, no? Paano nga ulit yung subset? Kunyari, ito yung set natin, di ba? Okay? Pag sinabi nating number of subset, ibig sabihin, ang gagamitin natin na formula, gagamitin natin yung cardinality. Ano cardinality niya? 3 kasi tatlong set, no? Tatlong element. Ngayon, gagawin mo cardinality mo 3. Ang gagawin mo para makuha mo yung number of sets, gagawin mo 2 raised to yung ilang cardinality niya, 3, magiging 8. So, ano-ano yung mga subset na yon? Di ba kanina diniscuss na natin yon? Kunyari, kukunin mo yung power set, no? Power set. Ang power set is yung kanina null, tapos kukunin mo yung 1, kukunin mo yung 2. Sorry, hindi ako magaling ng braces, no? Nahihirapan ako diyan kahit nung ano pa. Okay, 3. Tapos yung 1 and 2, di ba? Tapos yung 2 and 3. Okay, tapos yung 1 and 3. Tapos yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kung bibilangin natin kung ilang set yan, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan lahat yung kanyang subset. Ordered pairs po ba? Uy, set builder. Ano po bang batch kayo? Ordered pairs? Hindi, ang ordered pairs is X and Y, di ba? Ito ay subset, no? Pag sinabi natin power set, ito yung lahat ng mga set ng subset. Okay, ano ba yung mga subset? Ulitin natin. Kunyari, ito yung pinaka-set natin. Kunyari, ang set natin is 1, 2, 3. Okay? Pag kukunin natin yung cardinality muna.
bibilangin natin kung ilan yan. 1, 2, 3, tatlo, di ba? Tatlong element, no, tawag natin. And then, paano natin kukunin yung number of subset? Kukunin natin yung number of subset, which is 2 raised to n, magiging 2 raised to 3, gagamitin natin yung kanina, magiging 8. So, ibig sabihin, itong set natin na 1, 2, 3, meron kang 8 subset. Pag sinabi, ay, good evening, Tati. Pag sinabi natin meron kang 8 subset, ibig sabihin, pag sinulat natin yun, matatawag natin yun na power set. Ano yung power set mo? Meron kang null set, meron kang 1 na set, meron kang 2 na set, meron kang 3 na set, meron kang 1, 2, meron kang 2, 3, meron kang 1, 3, and meron kang 1, 2, 3. Ano naman ang pinagkaiba nung isa? Proper set. Yung proper set is parang power set na tatanggalin mo ito. Okay? So, di-discuss ko ulit mamaya para mas malinaw, ano? Anuin ko lang muna yung discussion dito sa may kabila. Okay. Set operations, no? Sabi naman natin dito sa set operations, meron kang tinatawag na union. Set operations, no? Combine. Pag sinabi natin union, ko-combine mo daw yung two sets. Ano-ano yon? Meron kang, kunyari dito, set A mo, set B mo. Ngayon, pag ni-union mo yan, kukunin mo, etong pareho, isa lang yung bilang mo dyan, pagka-union. Parang pagsasamahin mo yung mga different elements. So, meron ka ditong 1 and 2, tapos dito sa B, meron kang 2 and 3, hindi mo na isusulat yung 2. So, 3 ka na agad. Okay? Ayan yung ating tinatawag na union. No? Ulit, pag union, parang union. No? Pinagsasama-sama mo sila lahat. Pero yung magkakapareho, hindi mo na kailangan isulat ng 2 beses, 1 beses lang. Okay? Kagaya ng 2. Intersection. Ano naman ang intersection? Ang intersection, ito union na parang ganito yung ano niya. A union B, ganyan yon. Pag sinabi naman nating intersection, ganito naman yung logo, yung ano niya, symbol niya. A union B, no? Tingnan natin dito, meron kang 1 and 2, meron kang 2 and 3. Ang pag sinabi nating union, ano yung pareho sa kanila? Meron ba silang 1 sa kabila? Wala. 2. So, ang magiging A intersection B is 2 lang. Nakita ko rin account, sir, Team Alpha here. Hala, nakikita nyo na ang ating mga account. Good evening. Good evening. Ayun, estudyante ko yan. Pag sinasabing alpha dito, mga estudyante ko yan sa review center, ano? Hindi, set lang to, no? Introduction lang to sa algebra. Okay, pag sinabi naman natin difference, no? Difference, pag minus mo naman. Halimbawa, elements in one set but not on the other. Halimbawa, A, B, 1, 2 yung A mo, tapos yung B mo is 2, 3, then A minus B, ang gagawin mo dyan, di ba 2, 3 to? So, may 1 to ka, itong 2, ipagmaminus mo naman, tapos yung 3, hindi mo kailangan isulat. Yung, ito lang. Yung 1 lang. Okay? Complement naman, para naman yung universal set mo, no, universal set, maminusan mo ng A. Okay, halimbawa, yung U mo is 1, 2, 3. Tapos yung A mo naman is 2. Okay? So, ano dyan? Pag binag-minus mo yan, ano matitira? 1 and 2. So, yung A complement mo is, ano? A complement mo is 1 and 3. Sa amin last 3 weeks, madali lang yan. Guys, magugulan talaga kayo pag halo-halo. Gamitin ang union sa inequality. Paano gagamitin ang union sa inequality? Meron tayo ditong example, ma'am, pagkatapos. Meron tayo, no? Okay? Ito naman yung common sets na ginagamit sa algebra, no? Pag sinabi nating n, no? N. All natural, no? N. Pag z, or yung z, no? Yan naman ay integers. Napag-aralan na natin kanina yan. Check nyo na lang doon sa ating account, no? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Ang dami. Thank you po. Rational naman, ito naman, tinan nyo. Yung mga rational, yung pwede na, basta diniscuss na natin kanina, no? Yung mga rational, yung pwede nating ng fraction, ng decimal, tapos pwede rin siyang whole number or integer, no? Real numbers yung pinaghalong rational at irrational. O sige, bigyan ko kayo ng another example nung kanina para hindi nakakalito. Alang, barahin lang natin, ha? Okay.
Okay. Let's start with this. Ang kunyari union na universal set natin U, no? Pag sinabi natin U, universal set, kunyari 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos meron akong set na A, ang laman lang is 1 and 2. Tapos meron naman akong B na ang laman is 2 and 3. Okay, tawag natin dito. Tapos null set, no? Tinatawag natin na null set, walang laman, no? Okay. So halimbawa, meron akong U, universal set 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 lang pala. Tapos meron akong A na 1 and 2, meron naman akong B na 1, 2. Okay? So halimbawa, gusto kong kunin yung cardinality ni A. Set A, no? Cardinality ni set A. So, paano natin kukunin yung cardinality? Bibilangin mo lang kung ilang set. So, meron kang isa, dalawa. Meron kang dalawang set. Yung cardinality niya is 2. Paano naman natin kukunin yung number of subset? Pag sinabi nating subset, ano nga yun? Pag sinabi nating subset, ay yun yung mga set na pwede natin kunin sa kada isang set. Paano yun? Bilangin ko muna yung number of subset. Pag sinabi nating number of subset, ito yun. Etong cardinality, gagamitin mo siya ng 2 raised to n. Ito yung n, no? So, magiging 2 raised to 2, magiging 4. Ngayon, ano yung mga subset na yan? Yung apat na subset. Meron kang, okay, itong set mo na to, meron kang, ayun na, set siya na malaki, di ba? Parang set siya ng mga set. Ano yung mga set nito? Meron kang null set, no? Yung isang set na null, no? Tinatawag natin null set. And then, itong 1 na to, pwede natin siyang gawing subset. Tama ba? And then si 2, pwede rin natin siyang kunin na subset. Okay, isang set din yon, no? And then meron ka pang isa ulit na set na tinatawag naman natin na yung mismong set mo, no? Okay? So meron kang meron kang ilang element, meron kang isa, meron kang dalawa, meron kang tatlo, meron kang apat. No, pag isinulat mo lahat yung subset, ang tawag diyan is power set. Okay? Ngayon, pag ito, tinanggal mo yung mismong set, ang tawag, magiging ilan na lang? 1, 2, 3, 3 na lang. Ang tawag mo dyan is proper set. Okay, malinaw yun ha. Pag lahat sinulat mo ng subset, power set. Pag tinanggal mo yung mismong set sa set, yun ay power set. Okay? So, next example natin dyan is, kunyari, duplicate natin. Pag dinuplicate natin yan, teka lang, dinuplicate natin yan. So, pagka ginawa natin yung example na yan, halimbawa, sinabi naman natin, A union B, no? Pag sinabi natin A union B, pinagsasama mo sila, no? Itong element nito, 1, 2, no? Susulat mo lang sila lahat, pero yung mga uulit, wag mo na ulitin yung sulat. 1, meron ka ng 2, sa isa, dito ulit, may 2 ka, wag mo na isulat, no? 3 ka na lang. Ito na yung A union B. Okay? Tapos pag sinabi naman natin na A intersection, pag sinabi natin intersection, nag-i-intersect lang, no? Hindi, kakasimula lang. Malapit na malapit na mag-quiz. No? May quiz tayo. So, ano daw yung magkapareho? Ito. So, yung set na yon is 2. Okay? Okay, paalala ko lang, every set, meron kang subset, every set meron kang subset na tinatawag natin na null set, no? Okay, meron kang null set, no? Kukunin mo diyan mga null set. Okay, thank you sa mga nag-ano sa atin. Okay, very good, no? Pagka sinabi naman natin complement, no? Pag sinabi natin complement, ano ibig sabihin ng complement? 'Yun ay complement naman is parang kunyari A complement or A prime, no? Tinatawag natin A complement, A prime, pwede rin sabi natin A prime kasi ito ay nangangahulugan ng prime, 'di ba? Yang ganyan. And then ang gagawin mo doon, ano daw yung naka-U, no? Naka-universal set, no? Ma-minus mo ngayon yung ating itong A mo. Halimbawa, ano ba U mo? Parang U minus A 'yon. Okay? So U minus A, ma-minus mo
Yung 1 tsaka 2, minus mo dyan. So, matitira na lang ng A prime mo is 3, 4, 5, and 6. Okay? Okay, gets ba? Tapos, meron naman tayo. Thank you sa mga nag-follow, nag-share, sa atin, nag-send ng gifts. Thank you, ma'am, wife, and teacher. Thank you po. Ito naman yung application natin, no? Tingnan, basahin nyo muna saglit, ha? Wala yung tubigan ko, eh. Pakibasa mo na saglit yung ating anong tawag dyan? Yung definition natin. Ayan na, sakto. Andito ba si mga away? Ewan ko, andyan kanina nag-share na. So sabi natin application daw. Sinabi natin application, ito na yon. The solution set of x squared equals 4 is 2, negative 2, and 2. Pag sinabi natin ganyan, sa solving equation, kumbaga, ano daw yung mga solution set? Pwede natin siyang isulat ng nakaganito, naka-roster. Okay, thank you Sir Gaz sa pag-share. Okay, sakto, di ba? Sir Terdy, sakto, hinahanap mo, andito na. Saktong-sakto, di ba, application? Okay, function, set, define the domain, input, and range, no? Kung natatandaan nyo, meron tayong tinatawag na domain, and then meron din tayong range, no? Pag sinabi nating domain, sa later algebra, tinatawag natin na domain is value of x, yung y naman is value ng, yung range, value ng y. Uy, good evening! Sakto lang, hindi, saktong-sakto. So, Venn diagram naman, no? Sa Venn diagram, ganito yan, no? Mga ganyan-ganyan natin, no? Naalala nyo ba yan? Tingnan Sir Terdy. Mga ganyan. Ito yun, application yun ng set, no? Yung Venn diagram. And then set is the foundation of understanding relationship and operation in algebra. Napamahal na. Oh, magkakaroon pa kayo ng love triangle dyan, ha? Okay. Let's go to our quiz now, no? Ready na ba sa quiz? Quiz number 1. Handa na mga papel, no? Given two sets, what is A intersection B? Okay na. Quiz, ano na? Palagay na lang ng answer, ha? Pwede nyo rin lagyan ng number, no? Kunyari, 1, letter A, no? Sir Gab, na nga. Away na naman. Pwede lang maglandian, hindi pwede mag-away, ha? Uy, Ma'am Yunilin, good evening. Ito sa Yunilin. Search yan, letter A, no? Naglalabas ka na. Okay. Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Okay, thank you sa mga nag-send ng gift, no? At nagla-like ng atin, no? Para marami tayong makapagturo, no? Okay, nandiyan si Sir. Okay, let's answer this one, no? Sabi natin, tama ba? Okay, ang basa natin dito, sabi na, given two sets A, may set A ka daw na 1, 2, 3, 4, 5 ang ating set. And then meron ka naman B na 4, 5, 6. What is A intersection B? Okay, so, pag sinabi natin intersection, ano daw yung intersect? Nag-intersect sila. Ano sabi dito ni Sir Edan Marcos, repeating number, no? So, tama yun. Kung ano daw yung meron sa A, na meron din sa B. Okay, A intersection B. Kung titingnan mo dito, meron kang 4, 5, 6. So, ito lang makikita natin dyan. 4, 5. Meron ka din 4, 5. So, ang sagot natin, very good, no? Ayan yung ating A intersection B. Okay? Correct? Okay, very good, very good. Okay. Gets ba? Next, number. Very good, ha? Tama dyan. Malagi sumasagot, ha? Okay. Paano babasahin to? Masakit sa mata, no? If A is, ano ba? Element X, element of Z. No, pag sinabi natin Z, ano tong Z? Yan ay integer, no? Integer lang daw. Na nasa equation na negative 3 or inequality na negative 3 less than or equal to x and less than or equal to 3. No? Nandun ko sa set na yon. Such that pala yung basa dyan. No? Ito such that
Okay, B naman is element of X such that X is element of C and X is even. What is A union B? D is the answer. B, magkakaiba yata ang sagot Oo, natin. Nahanap ka lang ng away na agad. Naghahanapan lang, no? Okay. D is the answer. B. Sertope. Then, letter Serot Leo J. A. Ryan C. No? User 77. B. B. Kasi less than or equal pa siya. So, negative 3. Number 2 pa lang pala. Thank you po sa mga nagpapalo sa atin. B. Hindi pa ba siya infinite? Okay. Sige, check natin kung Engineer Mark J. Sana? Chichi. Hindi siya infinite eh. Okay. Let's answer this one. No? May sagot ba? May sagot pa. Sige, pwede. Discrete mathematics po ba to? Hindi. Ano lang to? Introduction to algebra. Pag sinabi natin discrete mathematics, pag sinabi natin discrete, unti-unti, di ba? Meron kang a little bit of anything. No? Paano ko nalaman? Yung ex ko dati, meron silang discrete math eh. Computer engineering ex ko dati, no? Meron silang discrete math. Pag sinabi natin discrete math, yan yung mga parang maliliit, no? Same lesson namin. Hindi, baka lang din, pareho. Kasi, yun nga, naalala ko lang yung ex ko. Yung set kasi nga, algebra. Yung, siyempre, yung discrete math, may algebra, may trigo, may geometry, lahat-lahat. No? Yan, so lahat siya. Okay, let's answer this one. Ano sagot? Feminism. Naalala ko. Pumapasok kasi ako dati dun sa kanya. Sagot ko kasi yung pinakamahaba. Naalala ko yun dati. Wala naman akong discrete math. Pumapasok ako sa subject niya. No? Okay, pag sinabi natin itong A muna. Hanapin natin yung mga ng A. Pag sinabi natin dito, ito tinan nyo, Z. Pag sinabi natin C, ano nga ibig sabihin ng C? Integers. Okay, pag sinabi natin integers, no? Element daw siya na puro integers. Pero, may limit tayo na less than or equal to 3. Tapos, sa 3. No? So, meron kang, sir, one part. Yes, sir, para makambak. Wala nang comeback yun. Tagal-tagal eh. So, pag sinabi natin ito, pag binuo natin yan, lahat daw ng integers na less than or equal to 3, tapos, greater than or equal to negative 3, tsaka less than or equal to 3, ito yon. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Tama ba? Na pag sinabi natin equal, kasama yung negative 3. Kasama din yung 3. Ito yung set ng A natin. No? Ito yung tinatawag kasi natin na ano ba yan? Basta parang naka-equation siya. Set notation ba yan? Positive. Kasama. Infinite ata, sir, kasi even. Hindi. Oo nga, no. Yun pala. Oo nga, no. So, sabi dito, B is element of Z, which is integer. X is even. Okay? So, pag sinabi natin ganon, what is union B? Okay, ano ba yung natin? Ano ba yung ating B? Pag ginanito natin yung B, sabi doon, even, tapos integer. Lahat ng even na integer. So, meron kang negative, kunyari, 8, negative 6, negative 2, 4 pala. Negative 2, dot dyan, pakabila, no? Papunta doon. And then, meron kang 0, meron kang negative 2, negative 4, dot, papunta yan ng positive infinity. Okay, sabi na nga ba, all even integers, no? Tama. S po, infinite both sides. Very good, no? And then, pag sinabi natin na itong B mo, ano daw yung pag pinagsama mo sila? No? Okay? Ito kasi is, ano man tawag dito? Negative 3, ito yon. No, ngayon, pag sinabi nating union, no, i-combine mo sila. 'Di ba? So, ibig sabihin, meron ka ditong, sa kabila, ito kasi,
negative, even, integer. Okay. Tapos, meron ka pa nitong dagdag. Itong mga hindi, itong mga hindi, ano man tawag dyan, hindi integer. Hindi siya even, no? Tapos, papunta doon, kasama yan. Tapos, meron ka papunta dito. No? So, paano yan? Positive, even, integer. Okay? Wala sa choices ang sagot. Mga odd numbers. No? So, ang ano natin is, paano natin i-set notation yun? Paano? Dalawa, no? Mahaba pala. Wala sa choices. Ito kasi, kulang, no? Kulang. Basta, lahat ng negative, even, tsaka lahat ng odd integers pero starting to no? Basta lahat ng papunta dun sa positive, tsaka lahat ng papunta ng negative na even, na papunta ng infinity, papunta ng infinity, plus etong tatlo, itong apat. 1, 2, even din yung 0 no? So, ayan. Hindi, 3 pala, 3, sorry. Basta yan, kasama yung mga yan. Okay, plus, hindi, yung 0 even na siya. Tama ba? Lahat ng siya kasama. Bali, ito lang ang hindi. Negative 3, negative 1, negative 1, tsaka 3. No? Ayun yung dagdag. No? So, wala sagot. Wala. No? So, lahat, except, plus, basta yun. Wala sa choices yung sagot. Okay lang yan, ha? Dito, wala magagalit pag wala sa choices yung sagot. No? Pag wala sa choices yung sagot, ang mangyayari doon, okay lang yan. Kasi, minsan naman, nagkakamali naman talaga eh. B sa X. Hindi po ba isa-substitute ang value ng B sa X? Hindi. Next, how many proper subset does the set ABCD have? Sige nga, anong sagot? Bonus yun, bonus. Dito tinatanggap natin yung mali, pero kailangan alam natin yung process ng pagkuha, ha? Kahit wala sa sagot, wala sa choices. Pero ang kailangan natin dito, like, ang limit is negative 3, then lahat ng even. Ayan, pwede yan. Pwede yan, search yan. Like, ang limit is negative 3, then lahat ng even. Yan, tama yan. Pwede yan. Mahirapan lang si sir magsulat. Magsulat ng set na yun, Okay? Ano sagot? How many proper subset does the set? Okay, A, 32, D. Pag hindi nyo naabutan kanina yung discussion, medyo mamamali kayo dito. Dome C. May discussion kanina. Kung hindi nyo naabutan, kasi syempre hindi naman natin expect kung anong oras talagang mag-start, no? Pero, may definition kasi yan. Okay? How many proper subset does the set S, which is A, B, C, D, yung element niya have? Thank you sa mga nag-follow. Follow naman, And pa-share na rin sa ating live. Thank you. Ay, hala, di ko naabot. Oo, meron tayong definition. Kanina. Hindi, naabutan nyo. Nakita ko eh. Kayo nila, Ma'am M, naabutan nyo. Asan na ba si Ma'am M? Parang hindi ko nakikita nagsasagot, Busy ba? Hindi nyo naabutan? Si user 5743, yan ay 2 raised to 5. Okay, let's answer this one. No? Pag sinabi natin, kinukuha natin yung subset. Pag subset, kinukuha natin yung how many subset, no? Ginagawa natin yan, kailangan natin kunin yung cardinality. Cardinality. Ano ibig sabihin ng cardinality? Kung bibilangin natin kung ilang element. So, meron ang ilang element ba? 1, 2, 3, 4, 5. Anong element natin? Anong cardinality natin? 5. Okay? Ngayon, natin ko pa sa mga nagpalo. Ngayon, ang ginagawa natin para makuha natin yung number or how many proper mga subset, pag subset, ang gagawin mo, 2 raised to n. So, magiging 2 raised to 5. Magiging 32. Pero, meron kasing word na tinatawag na proper subset. Pag sinabi natin proper subset, sorry. 32 lang, 32 yan. 2 raised to 5. Parang, paano ba 2 raised to 5? 2 times 2 times 2 times 2 times 2. No? Magiging 32. Ngayon, pag sinabi natin proper subset, magiging 2 raised to n minus 1, which is 31. Bakit? Kasi pag sinabi natin proper subset, hindi kasama yung mismong set.
Okay, paano yun? Etong mismong to, ang makukuha mo lang dyan is, kunyari yung set mo, di ba meron tayong null set. Meron kang, kunyari, A na set, meron kang B na set, meron kang C na set, meron kang D, tapos yung mga combination nila, kunyari, A, B, mga ganyan, di ba? So, ang wala kasi dyan, pag isinulat mo lahat yung set, tatanggalin mo siya mismo, di ba? Halimbawa, ang set lang natin, 1 and 2. No, pag sinabi natin 1 and 2, kunyari yung set mo, gaya kanina, ang mga mangyayari dyan, 2 raised to 2, magiging 4, di ba? Ano yung 4 na yon? Meron kang null set, meron kang 1, meron kang 2, meron kang 1 and 2. Pag sinabi natin proper, etong mismong set mo, wala ka. Hindi kasama yan. Pag sinabi mong proper. Okay? Ay, good. Sige, bounce na. Ano sir, nawala ko paano nagkaroon ng 2 raised to n. Ayun yung formula natin sa pagkuha ng number of subset. Okay? Pag sinabi natin number of subset, 2 raised to n. Ngayon, pag sinabi natin proper subset, 2 raised to n minus 1. Okay? 2 raised to n. No? Tama yan. User 57. Okay? Yung dalawa po, constant na siya, hindi siya nagbabago. Okay, ito constant to. Yung 2 dyan, constant yan. Ito ang nagbabago, based sa cardinality niya. Yung n kasi cardinality, which is kung ilang element, no? 5. Ngayon, pagka number of subset lang, 2 raised to n. Pag proper subset, maminusan mo ng 1 kasi hindi kasama yung mismong set. Ito. Okay, very good, no? Thank you sa mga nagpapalo sa atin. Thank you po. Nakikita ko dyan, ang dami. Thank you sa mga nag-send ng gifts, no? Sana may tututunan kayo. Gabi-gabi tayo nagla-live, no? Ginagawa natin ng paraan. And papaalala ko lang, meron tayong tinatawag na October is algebra month na sana kayanin. Okay? Tapos tingnan nyo yung sa atin, naglagay na ako dyan, Sir Tokwa sa YT, and FB is Sir Tokwa din. Per-search na lang. Doon kasi pinopost yung mga full, natin, no? Full tutorial, no? Dito kasi sa TikTok, onti lang, kinakat ko, no? Para mag-ano sa YouTube. If U is equal, universal set mo is 1, 2, 3 hanggang 10, and A naman is 2, 4, 6, mga even naman, what is the complement of set A in the universal set U? Thank you, Add the Boy, sa pag-follow. Peachy Mo, thank you. Engineer Anthony, thank you po. Misen Ramen, magandang, uy! Good evening, Sir JL. Long time no see. Ngayon ka lang, kahapon yata nakapasok ka. Kanina. From GGA. Ano sagot? A? The Boy 878. Thank you po sa pag-follow sa atin, no? 1357, Sir JL. Good evening, no? Good evening. No? Thank you po sa mga nagpo-follow, nagla-like, nagsisend ng gift sa atin, no? Ayan ang ating driving force, no? Para makapag-live every day. Oh, sana kaya sana matapos natin talaga itong algebra ng October. And then, pagka nakaya, mga add sa U, okay? Na, pag nagawa natin yon, so, mag-aano na tayo. November is Trigoman. Sana kayanin. Ano ba start, sir? Depende. Kung ano lang yung kayanin. Sir, may ask what time ka po nag-start mag-live here? Usually kasi, pagka wala naman akong ginagawa hapon, usually mga 12, 1 or 2, ganyan. Kapag ka mayroon akong pasok or mayroon akong trabaho, gabi, no, parang kagabi nga, alas 11, alas 10, or ngayon, maaga tayo, 9. Kasi nag-live naman na tayo kanina. Pero yung mga gusto niyo makita yung mga replay, nandun naman sa YouTube, no? Lahat yun, no, discussion ng buong algebra, makakaya natin. Okay, let's answer this one. Pag sinabi nating complement, no? Ano yung complement? Pag sinabi nating A, kunyari A complement, no? Complement yan, no? Pagka ganyan yung ating complement. Pwede rin tinatawag na A prime. No, iba yung A prime sa calculus, iba rin yung A prime dito, no, sa set. Sino to? Tagal mo? Sorry. Bibilisan natin susunod. Silang, no? Marami sagot eh. Okay? So, pag sinabi natin na ganyan, ma-minus lang natin yung U minus A. Makakakuha na tayo ng A prime.
Okay? So, lahat ng A, ano ba na yung mga U natin? Pag sinulat natin ng buo yan, so, yun yun. And then, meron kang A na ano yan? 2, 4, 6, 8, and 10. No? So, kung ano dyan yung mga maminusin natin, matitira dyan is ito, ito, ito. Okay? Yan yung tinatawag natin na A prime. Okay? Pag pinag-minus mo kasi, ito yung mga pareho. Yung mga hindi magkakapareho. Transformer 1, oo yata, napanood ko. Hanggang 2. Bago mag-Bumblebee, napanood ko lahat yung Transformer. Okay? So, sagot natin is letter A. A prime. No? Iba ang complement sa complement, ha? Ano ba tamang spelling? Tama, alam ko yan, complement. Ang complement is, ano ba yun? Kunyari, pag sinabihan kang pogi, tama ba? Ayun ba yung complement? Ano bang mali doon sa dalawa? Hindi ko, complement is, ayun! Complement. Ang pogi. Thank you. Basahin ko na lang kunyari para sa akin. Lesson namin yan ganun sa discrete math. Ayun. Sabi ko nga kanina, yung discrete math, ayan yung parang pinaghalo-halo, no? Na unti-unti. Thank you naman. First time may bumati sa akin ng Happy Teacher's Day since wala naman talaga akong students. Kaya ang students ko, no? Thank you, no? Kaya ang students ko dito, no? Tawag natin dito is mga regular students. Bukas na ba yun? 3 ba? Compliment is alam ko na. Okay, sagot natin. LNM. Okay. Kung may pera lang po ako, mag-send ako. It's okay. Okay na yun, Sir DJ, na nandito kayo, na nag-send kayo. Na meron nag-chat, nagko-comment ng mga sagot. Okay na yun. No, sa mga, basta nandito kayo, may natututo naman sa ating mga, kung kami estudyante mo, Sir, anong grade namin? Basta lagi pumapasok, mataas grade. At saka natututo. Pass, di ko maintindihan yung question. Nako. Bakit, Sir Jan? Meron ka daw given na set A. Meron kang set B. Meron kang set C. Ano daw yung A intersection B union C? Paparat C, D, tupe D, sirkian D, B. Intersection yung curve na isa. Ito union, ito intersection. Okay, let's answer this one. No? Sir Andy, Sir Andy Lim, good evening. Letter D. Okay. So, kunin muna natin yung A union B. Intersection B. So, pag sinabi natin intersection, tingnan muna natin, ito lang muna titingnan natin, itong dalawa. Ano daw yung pareho sa kanila? Meron kang 3. Ibahin ko nga yung kulay. Blue siguro. Meron kang 3. Meron ka ding 3 dito. And then meron kang 7. Meron kang 7. Yun yung tinatawag natin na intersection nila. No? So, 3 and 7. Sorry. Yan. And then, next naman is kailangan natin makuha yung gawin nating purple naman to. So, ito na yun. Ito na yung ano mo. Ito na yan. 3 tsaka 7. Okay? Ngayon, i-union mo yan sa C. Ano ba yung C mo? C mo, ito. Okay? So, kung titingnan nyo, yung dalawang set, pag sinabi natin union, pinagsasama natin. Pero pag umulit, hindi na natin kailangan isulat ng dalawang beses. So, 11 lang yung wala, isusulat mo na siya is parang 3, 7, 11. Okay? Ang sagot natin is letter D. D tamang sagot. 3 and 7 is the intersection of AB. No? Meron ba kung bayad sagot sa range? Wala pa eh. Kaya rational equality po. Rational inequality. Meron tayong isang given dito mamaya. Done. Very good. Letter D. Nakikita ko may mga, lahat naman nagsagot letter D. 3, 7. Bisang count lang ba ang pag same set? 1, 2. Isang count lang ba pag same set? 1, 2. Hindi ko ganong gets yung isa. Tanong na yun. Ano man tawag pag alang element yung set? Ayun yung null set.
Ilang given ngayon, sir? 15, no? 15 given tayo ngayon. Null set, tama yun. Void. Pwede rin yung void. Pwede rin yung empty set. No? If the power of set A contains 16 elements, what is the cardinality of A? Tama yun, Sir JL. No? Sana andito yung pamangkin kong mahina sa... Good evening. I-share nyo sa kanila. Pwede ba setless? Ay, hindi ko alam kung pwedeng word na setless eh. Baka mamali ako. Null set lang, tsaka empty set. Ayan, empty set. Tapos void pwede rin. Okay? Sabi natin, if the power set of a set A contains 16, what is the cardinality? Miss T, letter C, power set? Power set? Kanina may discussion tayo about dyan, no? Hindi ko na to ginamit sa college. Bakit? Actually, meron tayong book, no, na ginagamit. Pakita ko ba? Huwag ko na pakita ko ng book ginagamit natin. Talaga basic math, kahit nasa advanced na kasi nakakalimutan minsan. Need talaga ng... Oo, alam nyo ba, itong set na to, minsan, nagiging lesson to kung saan man kayo nag-e-exam. Okay? Kahit saan kayo mag-e-exam, kahit sa engineering, ang dami pwedeng mamana niya sa amin ng mama yun. Kahit... Okay, let's answer this one. Gamit na gamit yan sa engineering. Yes. Thank you po, sir. Yes. Kaya ito kasing set, no? Tinatawag natin na set na topic. Inaano kasi natin to na parang baliwala lang, no? Kumbaga, tapos pag biglang tinanong sa atin, hindi natin alam. Kasi parang inaano natin, set gamit sa mga programming. Ngayon, tama. Pero ang binabaliwala natin, no, so anong nangyayari, pag tinanong tayo, hindi natin alam kasi pinabayaan natin. Usually, pag sinabi natin algebra, nakapokus na tayo sa X and Y, sa pagpa-plot ng points. How about this one, no? Yung mga Venn diagram, mga set, no? Nakakalimutan na natin. Mostly sa Java ko siya ginagagamit madalas. Siya tama, pag sa programming kasi usually, di ba? Okay? So, pag sinabi natin ganito, meron kasi tayong formula, no? Power set, pag kinocompute natin yan, kung ilang power set or subset, okay? Ang ginagawa natin doon is kinocompute natin siya 2 raised to n, no? And then itong n na to is yung cardinality. Okay? So given diyan meron kang 16 elements, no? So 16 is equals to 2 raised to n. Hinahanap natin to. Paano gagawin natin? Kailangan natin tong maging ganito. Ang base mo dapat 2. Yung 16 is 2 raised to 4. So 2 raised to n, no? So ito, pag pareho sila ng base, kokopyahin mo na lang yan. Yung value ng n mo is n equals 4. Letter C. Bye sir, antok na ako, major sub ko. Sige, ganda, bounce na. Cardinality niya is 4. Very good, no? Tama. Sa bounce na. Pinapatutor namin sa math, nag-improve konti, nakakaloka. Sino yun? Adjen Smile. Andito ka ba? Tingnan natin ka nandyan. Share nyo na lang sa kanila. Ma'am, ano sabi dito ni Ana? Kahit advanced math pa yan, babalik din tayo sa basic, kaya important. Tama, Sir JRM. No? Parang si kagabi din si Sir JRM. Kagabi ba na isang gabi? Okay, next, number 7. Given set A, 1, 2, 3, 4, 5, yung kanyang element, and B is, yan, what is the symmetric difference? Ano sinabing symmetric difference? Sige nga, sino nakakaalam ano ibig sabihin ng symmetric difference? Grabe sir, engineering na ako pero balik iskala yata. Engineer na? Pag ano yan, para refresher lang. Para makapanood-nood, no? Nasabi ng symmetric difference. Symmetric, ano nga yan? Symmetric difference. Naano ko na kanina yan eh. Okay. So, Jevin A8. Oy, good evening sir, sinong susi? Okay. So, ganito daw yan pag sinabi natin symmetric difference, ganyan yung logo niya, no? Okay lang yan. A po, bawat
at bawat may exclusive. No? Pag sinabi natin symmetric difference, ito yung kabaliktaran ng ano ba yun? Union, no? Halimbawa, union. Ano ba yun? Pag intersection pala. Kunyari, intersection mo is 3, ano pa ba? 5, 1. Okay. So, ito yung ating mga intersection, no? Pag symmetric difference, kabaliktaran yan, feeling ko ha, kabaliktaran ng intersection. No, intersection. No, pag sinabi natin kabaliktaran, kunyari ito. Ano ba intersection niya? 1, 3, and 5. Ngayon, ano naman yung mga hindi? Ano 'yan? Napa-search tuloy ako, Sir Tok. Pwede yung search. Disjunctive union and set sum. No? Pag sinabi natin ganun, hahanapin mo ngayon naman dito, ibahin natin yung kulay ng ballpen natin. Nabalik tayo sa red. Or pink naman. No? Ano daw ito? Itong symmetric difference is ito, 2, 7, tsaka 9. No? So, sila yung tawag dito, kung kanina intersection, yan nga yung 1, 3, 5. Ano naman yung mga lahat daw, na pag pinagsama mo yung union, tatanggalin mo yung mga intersection niya. Okay? Tama, A. So, very good, no? Ang sagot natin is letter. Promoted ka na, boss. letter A sagot natin, na. Okay, so kung titingnan natin, parang yan ay A intersection B, na, pero ima-minus mo siya sa A union B. Tama ba? Parang A union B minus A intersection B. Tama ba? Hindi siya engineering eh. Algebra to. Basic ng algebra. Okay? Basic ng algebra lang tayo. No? Introduction. Magkabilang diferensya. Okay, next. Let A, set A is all x such that x is integer na magsasatisfy sa x squared less than 25 and B. Ito yung sinasabi natin na inequality. Ano ba yun? Kanina sinasabi dyan, inequality. Yung walang kaparehas, very good, no, Sir Andy. Magkabilang diferensya. Tama yan. And then dito naman, ito yung sinasabi natin na set notation sa inequality, no? Ito yon. Tapos meron ka din ito. Nag-watch na ako. Sinong sibaw din? Ito ba yung pamangkin ni ni Mama na? Asa na ba yun? Hati na nga natin yung sinabi ni Ma'am kanina, Ma'am LNM. Agent smile daw pala. Hindi, iba siya. ANB? ANC ano daw? Find. Okay. So dito, uy, thank you. Wow, thank you sa nag-send ng ating tawag first gift. Thank you po. SK Washi po. No, thank you po. No. Thank you. Ay, dalawa. Thank you talaga. Dami. Thank you. Thank you po. No, sa mga nag-set ng gift sa atin. Thank you po. Andito pamangkin ko. Mag-watch ka na. May pangalan. Thank you po sa mga send ng wow, ang dami. Thank you po. Ano ang pangalan niya? SK Washi po. Ang pangalan niya ay thank you po sir or ma'am. No. Thank you po sa mga nag-send sa atin ng gift na. Thank you po sa mga nag-follow. Thank you po, Ma'am Ellen, na pinapasok mo talaga dito yung pamangkin mo sa pag-tutorial, libre yung tutorial natin. Okay, let's answer this one. Okay? Padali pa iba pa nga, subong ka sa mama. Okay, gagawin muna natin to, no? Kailangan muna natin kunin yung set ng A. Ano ba yun? Paano ba? Sabi niya daw, x squared is less than 25. Pagka ganito, tawag natin dito is inequality, no? So pag ganito, ito, i-ano lang natin siya na parang equal lang muna. Okay, para tayo makapag thank you po sa nag-send ng gift, no. Thank you po. Na pagka ganyan, i-assume lang natin na equal siya para makapag-operate, no. So yung value daw ng x natin is
positive or negative 20 or 5, no? Square root ng 25 is 5. Na pag isinulat na natin siya pabalik dito, ang mangyayari dyan, nakaganito yan. Pag less than, magiging ganito. Magiging negative 5, tapos ganyan, tapos ganyan. Okay? Ito na yung ating set nito. Ang katumbas na set niyan, ayan. Okay? Quadratic inequality yan eh. So, ganyan, mangyayari. Ngayon, dito naman sa kabila, ang gagawin naman natin, x is greater than or equal to 4. Ang mangyayari naman dyan is, ayun lang pala, hindi pala siya naka-squared, no? So, lahat daw ng value, no, kung isusulat natin yan, mas mataas daw, no, or equal sa negative 4, pero naka-integer. Na pag isinulat natin itong a, yung set A natin is nasa pagitan ka ng hindi papasok yung negative 5 kasi equal, wala siya dito, ay greater than siya, hindi kasama equal kasi wala siya nitong nasa baba. So meron ka lang negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, yan lang yung A natin base dito. And then yung B naman natin is ano daw yung B? No? Integer siya na mas mataas or kapareho ng negative 4. So, negative 4, negative 3, dot, 1, 2, dot, pataas yan, no? Puro lang integer, no? Kasi nga Z. Okay? So, saan sila mag-i-intersect? Ano daw yung mga value? Negative man o positive pareho lang kasi nakataas sa negative 2. Ayan, good night sir. Ay, sige, bounce na yung mga sir, thank you po. Sir JL na. Oy, Ma'am Ja, good evening. Hindi yung kaibigan mo Andiyan kanina. Sir ang susi. Okay, manood ka lagi dito. Thank you, ma'am. Oy, ang dami. Ma'am, thank you po. And thank you po sa mga nag-share ng gifts na. Manood kayo lagi dito. Follow nyo lang natin page, no? Everyday naman tayo nagla-live. Ngayon, ano daw yung intersection nila? Kung titingnan natin, isulat natin na lang ng buo to hanggang doon sa may So, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, hanggang 4, dot, pataas na yan. So, kung titignan nyo, ito na yon. Letter, ang sagot natin, ito lahat, no? Ang sagot natin, nakikita ko yung mga sagot natin. Letter. Ano sagot? Is it letter A or letter C? Pareho lang pala A and C. Pareho pala A and C. Sorry, di ko nakita. Thank you po, Ma'am Ellen. Thank you po sa mga nag-send sa atin ng mga gifts, no? Thank you po. Na-appreciate ko po lahat yan, no? Pati yung mga nag-like sa atin. A and C, no? Kasama. Okay, both sir, no? Thank you. Tama, Ma'am Chichi. Okay, number 9 na tayo. If a set has 20 elements, set A, no? Set A daw is 20 elements and set B has 30 elements. What is the maximum possible number of elements Uy, ang dami. Thank you, Ma'am Ellen. Thank you po, LNM. Thank you po sa pag-send. LNM. Sa pag-send sa ating gift. What is the maximum possible number of elements in A union B? Sina lang letter A, sagot ko kanina eh. Ganyan, di ba? Pagka mag-exam tayo. Pag napapansin natin, kunyari, sagot natin, number 1, letter A. Number 2, letter B. Tapos number 3, letter B. Number 4, letter B. Number 5, letter B. Teka, feeling ko letter C itong number 6 kasi hindi pa ako Okay? Ano sagot? B, nakikita ko. Ay, na doble. Okay lang yan, ma'am. Vogue? Ano yan? Bag? Ano yung bag? B for very good. Okay, pag sinabi natin doon is, if a set A has 20 elements and B has 30 elements, what is the maximum possible number of A in union B? Ngayon, ang in-expect kasi natin dito yung pinakamalaki. Na pag sinabi natin pinakamalaki, pagsasamahin natin yung element ni A tsaka yung element ni B. Bakit? Halimbawa kasi yung element mo dun sa A mo, magkakaiba. Halimbawa, letter K, 1.
AB pala, A, B, C, D, hanggang, ano bang letter yung 20? Basta, hanggang letter 20, kung ano man yung letter 20 na yon. Ano ba letter 20? Ano yun? If elements A, B magkaiba, lahat. Yan, tama yan, ma'am. And then, halimbawa naman, ito yung A ko, ito naman yung B ko. Ngayon, kunyari, yung ano ko is 30, 1 to 30 yan, kunyari, di ba? Ano ba yung pang 20 na letter? I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. So, halimbawa, hanggang S. S50 siya. So, hindi ko na-specify magkaiba. O, halimbawa, magkaiba, no? Pag pinagsama ko yan, pag pinag-union ko magkaiba, so, mangyayari dyan, ipa-plus ko tong 20 na to, tsaka tong 30, magiging 50. Okay? No? So, mangyayari dyan is letter B. Ano naman yung pinaka-onte? Ano naman yung B sagot, pinlas ko lang. Tama yan, Sir Anina. Pag pinag-plus natin, kasi magkaiba, no? So, pinaka-maximum, ano naman yung minimum? Minimum is pag nag-union na, union. Pag pinagsama mo, anong pinaka-onte? Very good, 30. Kasi halimbawa, ito, pare-pareho sila ng, ito, 1 to 20, no? So, ito, pag pinag-union mo, hindi mo na isusulat yung 20. Ito na lang. Okay, so minimum, 30, maximum is 50. Okay? Very good, no? Nakikita ko lahat. Nakakasagot. Tingnan mo sa magpala. Next, how many elements are there in a power set of 1, 2, 3, and 4? Plus 10. Why 30, sir? 30 kasi kanina is, kunyari yung element A mo is meron kang 1 to 20, to hanggang 20, no? And then yung B mo is 1 to 30. Pag pinag-union mo yan, isusulat mo lahat, 'di ba, ng magkakaibang element. Kaso kasi itong 1 to 20 pareho na siya ng 1 to 20 dito, no? So isusulat mo 1 2 3 hanggang 30. So yung magkakaibang element is 1 to 30. Hindi. Kasi maisusulat mo, hindi mo kailangan mo isulat yung 21, 22, 23. Yun yung pinaka-onte. Okay, ito. How many elements are there in a power set of A? Paulit-ulit lang to kanina, no? Kung isa mga hindi nakaabot, yung text natin, power set. May formula tayo dito kanina. Serot, Leo, J, C, D, di ko alam. Okay. Ma'am, Sir, Ibes, Kenrick, A, Matt, A. Okay. Good evening, sir. Estudyante ko to eh. Sir Zay. Iba pangalan ko dito. Sir Takot. Alpha, tama ba, Sir Zay? Familiar sa akin yung picture mo eh. Student ko sa... tama, di ba? Kaya importante sa akin yung may mga pangalan, yung may mga picture kasi natatandaan ko yan eh. Di ba, Alpha? Estudyante ko yan, si kakaskol ko, papasok pa ako sa online class. Yes. Pasok na kayo dito sa Rendon, ha? Okay, let's answer this one. Okay. Meron tayong tinatawag na power set, no, or power subset. Pag ganon is kinukuha natin cardinality muna. Ano yung cardinality ulit? Bibilangin mo kung ilan yung elements. Elements 1, 2, 3, 4, 4. Yung cardinality mo 4, tapos meron tayong formula ng power set or yung number of subset or number of powers, yung mismong power set. Yung power set is yung lahat ng subset. Okay, so meron tayong formula na 2 raised to n. Ito yung ating cardinality. So 2 raised to 4. Marami na nakakita dito sa akin, Sir Zay, no? Sabi ko parang kamukha, ikaw pala talaga. Oo, marami na nakakita dito sa akin ng mga alpha. Kanina nandyan sila, naka-hide yung mga identity. Tinatawag ko, hindi ko matawag kasi iba yung pangalan, no? Ako talaga to, no? 2 raised to 4 yan ay parang 2 times 2 times 2 times 2 yan ay magiging 16. Very good, letter C. Okay? Any topic na pwede pre-cal? Pwede to. Sa pre-cal. Any topic po ba pwede kahit pre-cal? Pwede lahat. Pero ngayon kasi is October, ano lang muna tayo, algebra. Algebra is October. Okay? Letter H. Ay kanina. Okay.
O, paano babasahin yan? Ayusin ko ng konti, ha? If set A is a multiple of 3, integer such that it is a multiple of 3 and x dito sa B naman is element of integer such that x is a multiple of 4. What is intersection ng A and B? A intersection B. Yan ay no, S po, sir. Ano yung SED? Meaning nung E? Wait lang. Sulat natin na maayos to. Teka, ha? Etong E, pag binasa natin yan, sabi natin, set A is element, X, such that X is element of Z, such that X is a multiple of 3. No, pag sinabi natin E, element, no? So, ibig sabihin, yung X daw natin is mga integer. Pero, meron pa tayo ditong isang condition. Integer siya, pero multiple of 3. Ganon din dito. Halimbawa, X dito, X daw is integer Z, lahat ng integer, pero multiple ni 4. So, ano daw yung, what is set A union B? Sked po. Sked. Ganito ito, algebra, October. Pagkaya natin is trigo. Ano ba trigo natin? November. Okay? Saan nakayanin? Tapos geometry, December. Saan nakayanin? Oh, Sir KRT, good evening. May exam kayo bukas. Anong topic? Ang sagot dyan, sa gagawin mo lang, ito, 4 and 3. Mumultiply mo lang yon, so ang sagot natin is letter B. Okay? May spherical trigo po ba? Nako, spherical trigo. Parang spherical trigo? Wala, plain trigo lang yata to. Sir, pwede po ba pwede sumagot. Pwede. Kahit tapos na ang let ninyo, malay nyo, di ba? Matuto kayo. And pwede. Kasi sa recent, ang mga recent let ba? Si Ma'am Chichi ba? Let din? Tapos na? Ang estudyante ko si Sir Zay. Kakatapos lang din ng let. Tama ba, Sir Zay? No. Kami din po, sir. May exam. Pwede po ba magtanong? Sige, pwede magtanong. Sa March po. Sige. Ito lang kasi topic natin ngayon, no? Let A is a set containing 2, 4, 6, 8. And B, set 1, 2, 3, 4. What is the A union B minus A Fibonacci sequence? Sige. Sobrang kakaiba ang math sa let. Ano ba nangyari? Di ko alam eh. Wala kasi ako, hindi ko na kayo matanong eh. Wala kasi ako sa GC nyo eh. Wala ako sa GC kaya hindi ko mapagtanong kung ano lumabas. Wala akong idea. Boss ito. Mostly situational. Kahit saglit lang po sana example ng domain and range. May quiz kami bukas. Sige. Tapusin lang natin tong 15. Sasagutin ko yon, yung range saka domain. Pati yung isa, yung yung isa? Ano yun? Factoring by GCF and groupings. Ay, wala, hindi kaya yan. Fibonacci. Sige, Fibonacci muna. Laktawan natin yung topic, na yan. Fibonacci muna. Pag sinabi natin Fibonacci, 0, 1, 1. Ito, isang topic lang muna. Pag sinabi natin Fibonacci sequence, etong una mong term, i-add mo sa sinundan niya, which is wala naman, no? Ito, ipag-add mo, magiging ilan? 0 plus 1, magiging 1. 1 plus 1, magiging 2. 2 plus 1, magiging 3. 3 plus 1, magiging 5. Ganyan lang yan, tapos titingnan mo lang. May TUT.
Mamaya na lang to. Basta Fibonacci, ganun lang, no? Ina-add mo lang yung sinusundan. No, yung magkasunod. Sakto lang po yung situational ng mga tanong sa majorship. Madali lang, Sir Zay. May formula po ba niyan, sir? Walang formula dito. Add lang. So, ganito lang yung pag Fibonacci, oh. O, meron nawawala. Ano sagot? So, ito yung pag-add mo silang dalawa, magiging 13. O, tapos ang susunod dyan, o, ano sunod? Ipag-add mo ulit to, ilan? 21, di ba? 8 plus 21. Tapos ipag-add mo na naman silang dalawa. 21 plus 13, magiging 34. Ganon. Basic lang po, Janet Prophet. Majorship lang po talaga. Hala, bakit? Chat mo ako dun sa aking Facebook, Sir Zay, na para titingnan natin. Okay, sagutan naman na natin to. Okay? What is... Okay, kunin muna natin yung A union B muna. Pag sinabi natin A union B, yung pinagsama nila. Pagsamahin natin, so, meron ako ditong 1, lagay ko 1. 2, so 2, wag ko na isulat to kasi meron ng 2. 3, tsaka 4. Ano madadagdag? Madadagdagan ako ng 6 tsaka 8. 6 tsaka 8. Okay? Ngayon, ano naman yung A intersection B? Yung A intersection B naman is yung kung ano yung magkapareho sa kanila. 2 tsaka ano yun? 4? Okay. 2 tsaka 4. Ngayon, etong ano na to is ano siya, difference. So, pag ma-minusin natin. Okay, pag pinag-minus natin yan, ay, ang haba. Yeah. Ano nangyari? So, ang mangyayari dyan, ano dyan yung pag tinanggal mo yung 2 tsaka 4 matitira? 1, 3, 6, 8. 1, 3, 6, 8. Kung natatandaan nyo, ito yung tinatawag natin na symmetrical difference. No? Ang sagot doon is letter B, no? Oy, good evening, Ma'am Say. Kasi nakalimutan ka. Okay, basic lang dyan. Okay. Letter B sagot. 1, 3, 6, 8. Mali hula ko, sayang. Discrete mathematics namin. How many elements are there in the intersection of two joints? Two disjoints pala. Two joints. How many elements are in the intersection of two disjoint sets? Anong lesson natin bukas? Sa engineering, kapag trigo basic na gawa ng calculus, kapag let, iiyak ka na lang talaga sa Thank you. Thank you, Ma'am Zay. Ano pala siya? Hindi ko pa alam eh. Titignan ko dito sa... Meron kasi akong libro, no? Ang ginagamit natin na libro is kay Bautista Cruz Hilario Mercado Noval Benz. Kung ano man yun. 2 days. Basta hanapin ko. No? Mag-ano lang kayo dito sa ating ano. Ano sagot? Oo, ayun yung mahirap pagka ano, sa let. Pagka walang ano, pagka Gen Ed Math, wala talaga. Pagka ano naman, meron. Allowed calculus pag majorship. Tama yan, pagka ano. Okay? Ano sagot? Sagot natin dito, how many elements are in the intersection of two disjoint set? Pag sinabi natin disjoint set, yung walang magkapareho. Nagets ba? Pag disjoint, no? So, parang tinatanong lang dito, sorry boss, BSBL. Okay lang yan, no? Dito naman lahat pwede naman makinig dito, no? Ang rule lang natin dito is, medyo, yung mga iba kasi, no? Mga kakaiba magsalita, no? Na ano yung ibang mga nanonood sa atin, no? Ang mga gusto ang manood, okay lang, mga gusto matuto, pwede kayong mag-ano dito, no? I-follow nyo lang. Kagaya na ni ma'am kanina, nakakatuwa, no? Yung pamangkin niya nandito, pinapasok niya dito sa ating live, no? Doon ako natuto. Kasi ibig sabihin, marami pa tayong matuturuan, no? Ayun lang naman yung aim natin dito, no? Actually, prito, no? Prito tutorial natin na to. Oo, di ba? Napapansin niyo, yung mga lagi nandito, yung mga regular students ko dyan. Hindi, ang tanong dito kasi, number, how many elements daw are in the intersection? So, halimbawa, pag sinabi natin kasi two disjoint sets, eto yon.
Okay? Tinatanong dyan, intersection. Ilan yung intersection nila? Di ba wala? Ano, so, sagot natin dyan is letter A. For BSN focus. BSN, ano yung BSN? Nursing? Meron yatang algebra sa nursing eh. A, this dyan nga. Very good, no, Sir Santi. No? Tama ba yun? BSN nursing? Nursing ba? Alam ko. Okay, next. If, paano basahin yan? Bahala kayo kung paano nyo babasahin yan. X squared ito ha. Ayusin natin. Okay. What is A? Tama ba BSN 02? Nursing yan ano? BSN. Hindi ko sigurado ha. A. So maraming pinagagamitan yung set. Nakikita nyo, malayong topic na ng algebra yan eh. Ito, pagkuha niyan. Malayong topic na yan ng ng algebra. Pero ginagamitan pa din natin ng set. Kasi nga yung set is kasama sa fundamentals or basic, 'di ba? So pag ganoon, ibig sabihin, Ma'am Jelisa, A, Ma'am Chichi A, di ata, sabi ni Sir Andy, A, Sir Zay A. Walang lumabas na ganyan sa let, sir. Talaga ba? Dami ko pa namang may nagawa sa inyong ganito. Mga set notation, di ba? Sin, cos, cosine, wala. Ha? Yung meta ko na sin, cos, cosine, wala? Putik. Kala ko meta yung sin, cos, cosine ko. So, kailangan ko yata talaga magtanong, no? I-PM ako Sir Zay sa ko para kahit pa paano merong idea. Para sa susunod na season, di ba? Yung mga tuturuan natin ng mga madaming matrix na lumabas, puro typo pa, patay. Splitting the square lang eh. Okay? Let's answer this one. So dito, x squared minus, sige, Sir Zay, PM ako doon yung Facebook ko. Nakikita niyo naman yung Facebook ko yata doon, ano? Yung tunay kong pangalan. Ayun yun. Hanapin nyo lang, message niya ako, ha? Okay, let's answer this one. Paano to? Ginagawa natin dito, meron ka kasing quadratic, no? Wala pa tayo dyan, no? Quadratic. Pero pwede natin siyang i-factor. Paano? Pag mag-factor tayo, unang-una natin tinitingnan ito, tsaka ito. Ang dalawa na to. So, kung dito naman, wala ka namang, 1 lang, kunyari, di ba, may invisible na 1 yan. Dito, titignan natin yung factor nitong 6, kung saan, ang magiging sum niya is ito. So, ano ba mga factor ng 6? 1, 6, negative 1, negative 6, 2, 3, tsaka negative 2, negative 3. So, kung ano dyan yung pinagsama mo, magkakaroon ka ng negative 5, ito yon. So, isusulat mo rito x, isusulat mo rito x, negative 2, tapos negative 3. Okay, tingnan nyo, ito pag pinag-add mo, 7. Pag pinag-add mo to, negative 7. Pag pinag-add mo to, 5. Ito naman, negative 5. Dun ka sa negative 5 kasi ito yon. Okay, pag pinagkakuha na natin yan, magiging x, 2 equals, magiging 0, x equals 2, ito naman x equals 3. Kasi parang x minus 3 magiging 0. Okay? So, yung mga x mo lang is 2 tsaka 3. No? So, magiging set A mo is 2 and 3, which is letter A. Linear algebra. Linear algebra yon yung x to 3. Very good, Monchichi. A. No one knows me. Letter A. Bossing, piecewise function po, sana mabilis lang. Wala tayong wala tayong nakahain ganun eh. Sipag niyo ba? Good evening, Sir JC. Okay, sir, pasample po sana ng domain in range po, please. Sir, topic mo natin before yung angle between vectors. Wala pa tayo dyan. Next question, sir. Last number muna tayo. Titingnan natin kung ano ba example natin ng domain in range. Ano pa ako dito sa libro. Sige, anong sagot mo na dyan sa huli? Meron ba dito domain in range? Algebra expression. Parang wala yata.
Saan ba yung related yung domain and range? Teka, hanapin ko ha. Hindi, maghahanap ako sa internet. Sige, sagutan nyo muna yan. Ha? Bigyan ko kayo ng mga 2 minutes. Domain and range sample. Ayun kasi yung gagawa, mamaya mamali eh, di ba? Ay, ito. Nako. Baka mamali ako ng turo dito. Teka, hanap pa yung sample. Domain and range sample problem. Domain and range of a function. Okay, domain is can be used in the function. Find the domain and range. Sige. Sige, mag-ano tayo ng domain and range after niyan. Ano sagot? Natin next question. A, yun yun na. So, dito, sinasabi natin dito, given universal set 1 to 9, nakakita na ako ng domain and range. Okay, and then dito naman is A 2, 4, 6, 8, and B is 1, 3. What is A union B? Madali naman ito pala. So, pag pinagsama mo yan ay magiging letter A. Pagsasamahin mo lang, no, 2A mo is, ano ba, pag ganyan na, sorry, hindi ako magaling mag-drawing ng braces eh. 1, 3, 5, 7, 9. Pinagsama-sama mo yan ay ano yun, A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, letter A. Very good, no? Okay? Sir, tsaka tanong lang po, may dalawang klase po ang pagkuha ng domain and range. Sir, tsaka tanong ko lang po, di po ba may interval notation? Hindi, pagsusulat lang yon, no? Okay? Ito yung ating last slide, no? Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas by Albert Einstein. Okay. Sige. Pagbigyan natin yung ating isang topic na related naman siya sa ano, no? Okay. Cut. Ngayon lang tayo magaganito, no? So, pag sinabi natin domain, okay. Halimbawa, domain, tandaan mo, x values. Pag sinabi nating range, pag sinabi nating range, y values. Okay? Halimbawa, pag sinabi natin f of x equals x plus 1, tapos, halimbawa, f of x equals x squared minus 4. Meron tayong dalawang example lang, ha? Late ba ako? Hindi, late na, tapos na. Tapos na yung discussion ng topic natin is set. Ito, bigyan ko lang ng onting example, no? Yung si Sir Ken ba yung nagtatanong kanina? Yung may exam bukas about sa domain and range. Okay? Ngayon, yung f of x kasi, para hindi tayo nalilito, ang f of x, no, hindi ko na tinatandaan na f of x yan. Ang ginagawa ko dyan, nasa isip ko palagi, ang value natin ng f of x is, sample ni Sir is x and y. No? So, dito, meron ka ditong y. Yung f of x, pareho lang yan sa y. Okay? So, lahat ng values daw ng y is f of x yun. No? So, function kasi, f of x nga kaya function. Function ng x, no? So, dito, ang ginagawa natin, para makuha natin yung domain, which is yung x values, no? X values, tandaan na, x values, domain. Y values, range. Okay? Ngayon, meron kang given na function, which is f of x equals x plus 1. Etong x plus 1 na yan, sinasabi kasi natin dyan, ano daw yung mga value ng x na pag nag-substitute ka, makakakuha ka ng real. No? Ano ba dun? Gandang gabi po sa inyo. Good evening po. No?
Ma'am EA girl, no? Maaga tayo, alas 9 tayo nag-start, no? Meron kasi akong gagawin mamaya sana, kaya inagahan ko ng konti. Okay, all reals, no? So pag tiningnan mo dito, x plus 1, kahit anong i-substitute natin sa ano man tawag dito, i-substitute natin sa x, no? Makakakuha pa rin tayo ng value ng real. Okay? So ibig sabihin, ano yung mga possible na value ng x mo na pwede mong i-substitute sa x? So kung nakita nyo kanina yung ano natin, ala sir, hindi, patapos na to. Approaches infinity. Hindi, wala pa. Ano pa lang to? Tapos na tayo, subset lang. Nagkaroon lang ako ng konting discussion about sa range saka sa domain. Pero i-upload ko naman yun sa YouTube channel natin dito. So, pag sinabi natin dito, yan, pag sinulat natin yan, x such that x is an element of R. So, kasi ibig sabihin dito, kahit anong ilagay ko dito sa x, makakakuha pa rin ako ng real. Na ang ayaw lang natin kasi dito sa domain, yung makakakuha ka ng imaginary. Na pag isinulat natin yung set notation, ganito yan, x, tama yung sinabi ni ma'am, no? Such that x is an element of, ganyan ba yung element? Element ng real. Parang ganyan. Tahimik. Good evening. Patapos na tayo. Thank you, lalo na sa mga derivatives. Wala pa tayo no? Algebra tayo, puro October, puro algebra. So, ito yung unang example natin. Ngayon, etong value na to, di ba nakakuha ka na ng value niyan. No, so kahit anong i-substitute ko na value ng x, makakakuha pa rin ako ng real numbers. Okay? Ngayon, ang tanong ko, etong value ba na to, pag nag-substitute ako ng value ng x, makakakuha pa rin ba? Anong makukuha kong value? Thank you po, sir. Timing ka lang sa. Pag ganito, kunyari nag-substitute ka ng value, sabihin natin, eto nga, lahat ng real. Ang magiging value mo, which is ito, yung range mo is lahat pa din ng late na, tapos na exam na. Sorry naman, napalo lang kayo dito, no? So, ano yung range mo? No? Pag nakakuha ka, kahit anong i-substitute mo sa x mo, makakakuha ka pa rin ng range mo is all real pa din. Ugma patudlo, may Angela Christine Dayan. Ano yun? Ano yung nila Angela? Ano po ako, G12, bawi ako next time, Sir Sagis. Thank you, no? Okay lang, no? Maraming salamat, no? Appreciate ko lahat ng mga nagsisend ng mga gifts sa atin, no? At least matututo kayo, na yung pinaka-importante sa atin. So, ngayon, dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo. So, kung kukunin naman natin yung domain nito, ano yung mga value ng x dito sa ano na to? Ano lang yung pwede nating maging value, no? Na pwede natin dito. Na makakakuha tayo ng ano, paano ba? Marunong pre-cal, all reals pa rin ba? Hindi na siya all reals. Thank you, Sir Seno James. Thank you po, no? Wala, ang dami niya na. Ang dami niya mag-guess. Thank you po, no? Na-appreciate po natin lahat yan, no? Thank you. So, ano mga value ng x natin dito? Y is greater than or equal to 4 equal to, all reals po. Unless maging rational. Paturo po yan, hyperbola po. Wala tayong ganun, no? Wala pa tayo. Ano ba? Algebra. Algebra pa lang. Algebra October, ha? Okay, so dito, ano magiging value ng x natin? All reals. Tama ba? Domain. Domain natin. Hindi. Check muna natin dito. Ano mga pwede nating i-substitute sa value ng x? Tapos ang magiging sagot is real pa din. No? Kunyari, pwede ako mag-substitute ba ng 1? Pag nag-substitute ako ng 1, makakakuha ko ng ilan? Kunyari, ganito. X squared minus 4. Pag nag-substitute ako ng 1, magiging 1 squared minus 4, magiging 1 minus 3, magiging negative 3. Okay? So, ganyan. Lahat pa rin ng possible na values ng x ko is pwede kong ilagay dyan. Okay? Ngayon, ang problema lang, kung maglalagay ako dito ng all numbers dito, ano ang magiging range ko ng values? Ano? All positive real numbers. Ang x natin kahit ano, tama ba?
Pero, ano yung domain natin? Ang domain natin is, okay, kung matitingnan natin dito x squared minus 4, ang gagawin kasi natin dyan is kailangan, itong value natin is magi-greater than, meron, ito, nakalagay dito sa gilid, dito dito sa gilid, tingnan nyo diyan, ano ba yan, dito, nandito banda, yan, Sertokwa din, no, dito isosolve natin, no, kailangan, yung magiging value ng x natin is, paano ba? Ito kasing part na to, paano ko ba papaliwanag yun? Ito kasing part na to, palaging magiging value mo dyan is puro positive. Kahit anong ilagay ko, no? Halimbawa, naglagay ako kunyari ng value ko ng real, di ba? Ang domain natin, all reals, di ba? Lahat ng real. Ngayon, kahit anong ilagay ko dito, magkakaroon ako ng positive. No? Ang pinakamababa kong magiging value dyan is 0. Tama ba? So, kung ganyan, 0 minus 4, yung pinakamababa ko is makakakuha ko ng negative 4. Ngayon, kung maglalagay ako kunyari ng malaking number, sabihin natin 100 or 100,000. So, 100,000 minus 4, malaking number na yon, papunta ang value ko, papunta sa positive infinity. No? Burahin ko nga muna. So, kung meron akong value, halimbawa x squared minus 4, ito nga kasi puro positive lang magiging 0 to positive infinity. Ngayon, kung maminusan ko ng 4, ang pinakamaliit na value ko dyan is negative 4, papunta ako sa positive infinity. Okay? Ay, paano ba ito? Pag ganun ba yan? Pagka infinity? Gutom na? Recess muna, sir. Okay, sige. Basta yun. Okay, basta, di ko na kailangan. Ito na yung last natin, no? Okay, so, ayun lang yung muna lesson natin ngayon. Basta yung domain, ito ulitin ko. Parenthesis pag infinity, no? Parenthesis gamit, ibig sabihin, open. Ayan, tama yun, Ma'am Chichi, no? Very good. Ito siya, no? Ayan. So, ito lang papaalala ko lang, pag domain, x values. Usually, pag x values, domain. Ha? Pagka range, y values. Okay? So, yun lang muna tayo. Wala pa tayo. Sige, antayin nyo. Magkakaroon tayo ng algebra. No? Maraming salamat sa nanonood sa atin. Sa mga nagsend ng gifts, thank you po sa 5 tao na nagsend sa atin. Ang daming gifts po ngayon. No? Maraming salamat. Sa nag-follow sa atin, maraming sa nag-send, nag-share. No? Pag bracket included. Ayun, tama, Sir Pao. No? Thank you, sir, for confirming. Nalito talaga ako dyan. Okay? Thank you po. No? Eto, pagka ganito, ha? Pagka hindi kasama, no? Kanyari, sabihin natin, meron tayong, 4 less than, tapos meron ka ditong 4. Pagka ginanito mo yan, 4, tsaka 4, parang ganito siya, tama ba? Pagka sinet notation mo. Pag included, magiging ganito. Tama ba? Yan. So, maraming salamat thank you po sa mga nanood, no? Ayun lang ating live ngayon, no? 10:45. Pahinga na, ano? Thank you, Sir Pao. Thank you, Ma'am Chichi. Thank you po sa lahat na nanonood sa atin. Sir Jen, thank you po sa mga nag-send sa atin ng gifts, no? Upload ko na lang to, ha? Late. Good night, everyone. Thank you po. Follow nyo lang yung ating YouTube channel, mga full tutorial nandoon. Punta kayo dito sa ating account, no?